Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Muli po nagbabalik sa ating live broadcast ngayong gabing ito. Ayan, so ito na po ang ating last na pag-aaralan. The 7 significant earthquakes na nasa Bible po na may kahalagahan sa ating pag-aaral. And so dalangin ko na ito po ay makatulong sa bawat isa sa atin, and pinili ko po ang lesson na ito upang magkaroon po ng konting magkaroon po ng konting ma-excite yung mga nag-aantay ng lesson. And so ito po ay magiging controversial sapagkat marami silang pwedeng sabihin dito. Okay, so ang ating pong topic ay matatagpuan sa Numbers 16 verse 1 to 33. So the great earthquake for the great condemnation. So yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. And I know na ito po ay maging isang I don't know kung mayroon pong makakapansin dito sa mga lesson po na ito. But I hope na tayo po na so happen na makakapanood nito ay mabasa po natin itong pangyayaring ito. So Numbers 16 verse 1 to 33 ay patungkol po ito sa rebellion nila Korah. Alam ko na alam nyo po yung nangyari diyan. So from verse 1 to verse number 33, yan po ang ating babasahin for the sake of Bible reading. At maunawaan na rin po natin kung ano po ba itong pinag-uusapan natin. So sabi po rito, number 16, panahon po ito nila Moses. Now Korah, the son of Izar, the son famous in the congregation, men of renown, and they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. So dito pa lang po sa talata na ating binasa, meron na pong rebellion. At hindi basta-basta yung mga kasama ni Korah na nagrebelde po sa harapan ng Panginoon, na ayaw pong sumailalim sa authority na ibinigay ng Diyos sa kanyang alagad at lingkod na si Moses. And when Moses heard it, he fell upon his face. He spake unto Korah and unto all his company, saying, Even tomorrow the Lord will show who are his, and who is holy, and will cause him to come near unto him, even him whom he had chosen. So ang sabi po ni Moses, bukas na bukas, ipapakita ng Panginoon kung sino talaga ang sa Kanya. At yung mga sa Kanya ay makakalapit sa Kanya kung sino yung banal. Na makakalapit sa Kanya, yun ang mga pinili. This do, sabi po ni Moses, ito ang gawin natin. Take your censers, Korah, and all his company, and put fire therein, and put incense in them before the Lord tomorrow. And it shall be that the man whom the Lord doth choose, he shall be holy. Ye take too much upon you, ye sons of Levi. Welcome po, Brother Arjon Kabunag from Laguna. So nagkaroon po sila ng kasunduan. Sabi ni Moses, tingnan natin bukas. Sige, mag-offer tayo sa Panginoon. Lahat kayo. O ang dami-dami ninyo. Kung sino yung papanigan ng Diyos, yon talaga yung mga pinili. And Moses said unto Korah, Hear I pray you, ye sons of Levi, seemeth it but a small thing unto you,
that the God of Israel had separated you from the congregation of Israel to bring you near to himself, to do the service of the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregation to minister unto them. And he hath brought thee near to him, and all thy brethren, the sons of Levi, with thee. And seek ye the priesthood also, for which cause both thou and all thy company are gathered together against the Lord. And what is Aaron, that ye murmur against him? Kinalaban po nila si Aaron at saka si Moses. And Moses sent to call Dothan and Abiram, the sons of Eliab, which said, we will not come up. Ayaw po sumunod nila yung iba, na mga leaders po ito, mga princesses. Welcome po, Evilio Tiliado is with us tonight. It is a small thing that thou hast brought us up out of the land that floweth with milk and honey, to kill us in the wilderness, except thou thyself together a prince over us. Gusto po nilang magkaroon sila ng leader maliban kay Moses at saka Aaron. So sa makatuwid mga kapatid, ito pong ginawa nila Korah, kasama po yung mga sons of Levi na nabanggit sa itaas, gusto nilang magrebelde at ayaw na nilang sumunod kay Moses. Moreover, thou hast not brought us into the land that floweth with milk and honey, or giveth us inheritance of fields, in vineyards with thou out of thine eyes. Of these men, we will not come up. Talagang hindi po nila sinunod si Moses at sinabi lang hindi kami susunod. And Moses was very wroth and said unto the Lord, respect not thou their offering. I have not taken one ass from them, neither have I hurt one of them. And Moses said unto Korah, be thou and all thy company before the Lord, thou and they, and Aaron tomorrow. So nagkaroon po sila ng kasunduan, bukas gagawa tayo ng pag-aalay. And take every man his censer, and put incense in them, and bring ye before the Lord every man his censer, 250 censers, thou also and Aaron, each of you in his censer. So talagang mag-aalay silang lahat. So kalaban po ni Aaron at saka ni Moses yung 150 sons of Levi, na pawang mga nasa office po ng paglilingkod sa tabernacle. So ang nangyari, ginawa po nila yon, and they took every man his censer, and put fire on them, and laid incense thereon, and stood at the door of the tabernacle of the congregation with Moses and Aaron. And Korah gathered all the congregation against them unto the door of the tabernacle of the congregation, and the glory of the Lord appeared unto all the congregation. Ayan na po. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. Yun ang nakakatakot. Kasi nung nagpakita po ang Panginoon, sinabi ng Panginoon na, Moses, ilayo ninyo ang inyong mga sarili sa kongregasyon na ito. Kasi, lilipunin ko silang lahat, sabi po ng Panginoon. Yun ang nakakatakot. In a moment, and they fell upon their faces and said, O God, the God of spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all congregation? Ayun. Nakita nila yung kamalian nila. And then the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the congregation, saying, get you up from about the tabernacle of Korah, Dothan, and Abiram. And Moses rose up and went unto Dothan and Abiram, and the elders of Israel followed him. And he spake unto the congregation, saying, depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins. Ayan na po, nakita na nung kinabukasan kung sino talaga yung papanigan ng Panginoon.
So they got up from the tabernacle of Korah, Dotan, and Abiram on every side, and Dotan and Abiram came out and stood in the door of their tents, and their wives and their sons and their little children. And Moses said, Hereby ye know that the Lord hath sent me to do all these works, for I have not done them in mine own mind. If these men die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord hath not sent me. Nagkaroon pa po ng pag-warning si Moses. But if the Lord make a new thing, and the earth open her mouth, and swallow them up, and all that appertain unto them, and they will go down quickly into the pit, then ye shall understand that these men have provoked the Lord. And it came to pass, as he had made an end of speaking all these words, all the ground clave asunder that was under them, and the earth opened her mouth, ayan na po, and swallowed them up in their houses, and all the men that appertain unto Korah, and all their goods. At gayoon paman ay nabukas po ang lupa, at sila po ay nilunok ng lupa, lahat ng mga taong ito, at pati mga bahay nila, pati mga anak nila, lahat-lahat. And all that appertain to them went down alive into the pit. The earth closed upon them, and they perished from among the congregation. Bakit po mahalaga ito? Isa po sa magiging question ng mga critics sa lesson po natin, wala namang earthquake dyan, pastor. Kaya handa po tayo dyan sa question po na yan. Okay, makinig po muna tayo. Wala kang makikitang earthquake rito. Ang makikita mo rito ay yung pagbukas ng lupa at yung pagbalik ng lupa at pagkamatay ng mga taong nagrebelde po kay Moses at sa Panginoon. Now ngayon, let me explain a little bit para po magkaroon tayo ng konting analogy. Okay? So the great earthquake for the great condemnation. Kagabi po, the great earthquake for the great salvation na ipinagkaloob ng Panginoong Hesus. Ito naman po, the great earthquake for the great condemnation. So magiging question lang po ng mga critic rito sa mga inaaral natin na binasa nating talata, walang salitang earthquake. Okay? So, tingnan po natin ang verse 1 hanggang verse 19. Pagdating po sa verse 19, and Korah gathered all the congregation against them unto the door of the tabernacle of the congregation, and the glory of the Lord appeared unto all the congregation. Tandaan po natin na ito pong sinasabing congregation na nilid po ni Korah ay hindi lang po ito iisang family. Hindi lang po ito iisang tent. Marami po ito. Leonora Gumban is with us tonight. Ma'am Luz Biminda Jacob, Ma'am Merly Beatriz, marami pong salamat from Angeles City, Quezon City, at sa mga kapatiran po natin. Na ang nangyari mga kapatid, talagang nagrebelde po sila kay Moses. So ang nangyari po, the earth opened her mouth and swallowed up the rebellious congregation. Look at verse 31 to verse 33. And it came to pass that he had made an end of speaking all these words, the ground cleaved asunder. Okay? Pag sinabi pong cleave asunder, ibig sabihin yung lupa po ay it split. It breaks. It opens. It was divided. Ngayon, ang tanong, kung yung lupa po ay na-divide, sabi ng Bible, ano kaya ang cause noon? Na-divide po yung lupa, hindi sila namatay sa COVID, hindi po sila namatay sa sword, sila po ay namatay dahil nabukas po ang lupa. Cleave asunder. Babasahin ko po, And it came to pass
as he had made an end of speaking all these words, the ground cleave asunder that was under them, and the earth opened her mouth and swallowed them up in their houses. O, hindi po maliit na pagbukas yan. Kasama yung mga houses nila. And all the men that appertained to Korah and all their goods, they and all that appertained to them went down alive into the pit of the earth, and the earth closed upon them, and they perished among the congregation. Alam nyo po, hindi lang po nag-split hindi lang po nagkaroon ng separation ng ground. Pagkatapos na sila pong lahat ay nahulog, bumalik ulit. Ano kaya po ang dahilan po nun? Ano kaya ang reason kaya nagkaroon po ng ganon? If you will not believe science, you cannot explain this phenomenon. Tayo po, we believe in a biblical science. Tayo po ay naniniwala na ang Bible ay scientific. At mayroon pong mga scientific truth that was also biblical. Okay? Maganda yan pag mayroon ho tayong mga basher. Kaso medyo nawawala na po sila ngayon sa mga oras na ito eh. The earth opened her mouth and swallowed up the rebellious congregation. Deuteronomy 16:33. Yung pit po dyan ay galing sa Hebrew word na Sheol. Ito pong Hebrew word na Sheol, ibig sabihin nito ay impyerno. Alam mo kung saan sila pumunta nung nabukas yung ground? Dire-diretso sila na napunta sa impyerno. Hindi ba malaking earthquake yon? Ang earthquake po kasi, it is the movement of two tectonic plates sa ibaba po ng ating land level na crust. Meron yan tectonic plates. Kapag gumalaw yan, magkakaroon ng fault line. Mahahati po yung lupa. At kapag gumalaw ulit yan, babalik yan sa original form. Kaya matatakpan po sila ng lupa. Nakuha nyo po yung analogy? Kapag nagbabasa ka ng Bible, binibigay mo yung common sense mo. Ina-analyze mo. Okay? Dapat mayroon tayong ganon. So, ibig sabihin, pwede po na mayroong earthquake. At walang ibang magiging dahilan ng ganon na paggalaw ng lupa kung hindi po earthquake. Ha? So kaya, pag nagbabasa po kayo ng Bible, wag lang kayong nagbabasa lang ng dire-diretso. Kailangan meron tayong common sense, mga kapatid. Okay? So yan po, ano? Pangalawa, hindi lang po nagbukas ang lupa at nilunok lahat ng mga rebellious congregation na yon at napunta dire-diretso sa impyerno alive. Kaya Old Testament pa lang, mga kapatid, meron nang napunta sa impyerno na buhay, hindi dumaan sa kamatayan. Kapag binasa nyo po, tingnan, babasahin ko po ulit, ano? And verse 33, they and all that appertained to them went down alive into the pit. Kapag translate nyo po yung word na pit, galing po yan sa Hebrew word 7585 na ang ibig sabihin ay Sheol, underworld, grave, hell, or pit. So gaano kalakas yung lindol na yan na yung tatlong level or tatlong bahagi ng lupa, crust, mantle at saka core, talaga mauunawaan po ito ng mga taong may common sense. Pero pag kayong nakikinig walang common sense, nonsense yung utak, ay hindi nyo makukuha. Bibigyan pa kita mamaya ng mga pwede mong itanong at sasagutin ko rin para alam po ninyo na kapag tayo ay nag-aaral at nagtuturo, hindi lang ho tayo parang analogy na ito po isang malakas na lindol.
Dahil sabi po ng verse 33, and the earth closed upon them, and they perish from, kasi po yun. Bumalik yung lupa tinabunan sila. Ano yun, kung sabihin natin na yun ay, mayroon po akong i-share sa pinakahuli. Kung hindi yun earthquake, paano mangyayaring magbubukas nga po ang lupa? And then after na sila po ay nahulog, papunta sa pit na Sheol, na impyerno, nagsara ulit. Ano ang magiging cause nun? Yung effect lang po ang nabanggit rito. Pero ano yung magiging cause nun? Merong tatlong phenomenon na pwedeng maging cause. Tectonic plates. Ano yung tectonic plates na yan? Dalawang parang mga planggana sa ilalim kung saan nakalagay yung ating mga island. Na kapag gumalaw yan ang cause ng earthquake. Okay? Yung earthquake po dahil sa paggalaw ng dalawang tectonic plates na magkatabi. At yung crack na nagagawa ng tectonic plates movement na yan ay fault line ang tawag. Yun yung opening. Baka mamaya sasabihin nyo, ayan na naman, scientist na naman. Pastor ka ba o scientist? Pag pastor ka, nag-aaral ka ng science, lalo na biblical science, para hindi ka aanga-anga sa pag-aaral mo. Okay? The great earthquake can create an opening of the soil called fault line. Yung lindol lang po ang pwedeng maging dahilan na magkaroon ng siwang ang lupa. Hindi ka pwedeng magkaroon ng fault line kung walang earthquake. Ang isang lugar, kung wala siyang fault line, ay malabong magkaka-earthquake. O yun. Pangalawa, na pwedeng maging dahilan ng earthquake ay yung tinatawag na volcanic eruption. Volcanic eruption can also cause this phenomenon. Pero hindi po at bumalik ulit ng walang earthquake. Kasi kung volcanic eruption lang po, pagputok ng bulkan, kahit na yan ay closed crater. Ano yung closed crater? Yung exhaust po ng bulkan na natapalan ng lupa, sarado. So inaantay ko mga kapatid na magkaroon po ako ng basher dito sa lesson na ito. Isa pang pwedeng maging dahilan ng phenomenon na ito ay landslide. Wala naman sinabi diyan, pastor, na earthquake. Makinig ka, saan ka nakakita ng landslide na umabot hanggang impyerno? Kasi yung pit na sinasabi sa verse 33, impyerno po yun, Sheol yun, Sheol. Translated from the Hebrew word Sheol. Impyerno, dumire-diretso po silang buhay hanggang sa impyerno. Kaya gaano kalakas kaya yung landslide na yon? Tapos bumalik ulit. Anong tawag mo doon sa pagbalik ng ng pagbuka ng lupa? Bumalik yon. Ito itong tatlong ito ang nangyari. Okay? Kasi kung hanggang impyerno yung pinuntahan nila Korah, buhay sila. Alam mo ba na yung volcanic eruption, yun yung, pero hindi yan pwedeng mangyari without an earthquake. Ganyan ka nag-aaral sa salita ng Diyos. Babasahin mo yung salita ng Diyos, tapos i-apply mo yung iyong common sense. So ngayon mga kapatid, ito yung great earthquake. Hindi nakaranas na mamatay, na napunta dire-diretso sa impyerno. Kaya pag ikaw ay rebelde ka, you have that rebellious spirit, sigurado 50-50, baka hindi ka ligtas. Delikado yan. Kasi ito po yung nakita ko, mga katiwala sa templo.
na kumalaban kay Moses. Ay nako, magkakaroon ka ng hint dyan. Na ano, pagka kumakalaban ka sa mga pinagkakatiwalaan ng Diyos, delikado ka. Regarding this matter, sa inyo po, sa comment section, ano po ang dahilan ng Deuteronomy 16:31 o Deuteronomy 14 na alam natin kung ano ang pinaniniwalaan po natin. By the way, ito naman po ay ano lang, hindi po ito major doctrine. Okay? Minor doctrine lang po ito. Sa panahon po ni Korah, ano po kaya ang dahilan nung pagbukas ng lupa na nilamon po sila ng buhay papunta sa impyerno at bumalik din ulit? Hindi ba kaya isang malaking earthquake yon? Trivia yan, mga kapatid. Alam nyo, napakasarap po mag-aaral ng salita ng Diyos. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ang atin pong binabasa ay Numbers. Ano? Numbers 16 verse 31 to 33. Na bumukas ang lupa, nilamon lahat ng mga rebellious congregation led by Korah, pumunta sa impyerno buhay. Para po sa akin, ito po ay isang malaking lindol. Kasi wala pong makakapag-produce ng fault line except merong great earthquake. So, I think nabuo na po natin yung 7 significant earthquake throughout all ages. So sana po ay makatulong ito sa inyo, mga kapatid. Ito po ay dagdag lang sa ating kaalaman. At hindi po ito major doctrine, ito po ay minor doctrine lang at makakatulong po ito sa inyong pag-aaral. So salamat po. Tayo manalangin. Maraming salamat, Brother VG, Consultant Iman Alqueza, Joe Villegas, kasama po natin ngayon. Ayan, thank you po. At tayo manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. I hope na nagkaroon po kami ng konting kaalaman sa inyo pong mga katuruan. At dalangin namin, Panginoon, na ito po ay magbugso sa amin upang mag-enjoy kami sa pagdidiscover ng lahat ng mga katotohanan na pwede pa namin matutunan sa inyong mga salita. Hindi lamang po ang mga makamundong kaalaman ang paglinangin namin para sa mga sarili namin, kundi lalo't lalo na ang mga kaalaman na sa inyong mga salita na maging pundasyon ng aming pananampalataya upang kami ay tuluyang maging matatag sa aming pagdilingkod. Bless us, O God, as we have this live broadcast. Maraming pong salamat sa inyong pagkakataon binigay sa amin. Bless nyo po kami, bigyan ng maagang pamamahinga at bukas ay i-prepare ang bawat sarili upang kayo po ipaglingkuran namin. Thank you very much, Panginoon. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid. I hope na kayo po ay natuto kahit na konti. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Maraming salamat and God bless us all.